Game ho. Oh. Legal counsel. Kasi naibalita na po mga kababayan, di ba? Talagang patong-patong po na mga kaso ang ikinaso dito kay Atong Ang, kay Gretchen Barreto din ho, mga kababayan. No? Lalo pong pinapaniwalaan ng mamamayang Pilipino yung magkakapatid na patidongan ho, mga bossing. Bakit? Inumpisahan po yan ni alias Totoy. Di ba, Tato? Inumpisahan ni alias Totoy, mga kababayan, na sinabing, naku, si Atong ang mastermind ng lahat ng iyan. Tapos nagbigay siya ng lugar kung saan daw po makikita yung mga buto at yung mga labi ng mga missing sa bungeros. Etc. Sabi ko nga sa inyo, mga boss chief mo, sir, kung sakali na meron pong isa man lang doon sa DNA nung mga buto na nakuha po, ayan may nakuhang mga buto po, isa man lang sa buto nung missing sa bungero ang nagmatch po doon sa kaanak, mga kababayan, panigurado po, mas lalo pong lalakas ang paniwala kay alias Totoy nitong ng DOJ at ng mga Pilipino po, mga bossing. At kahapon nga po, nakasuhan na si Atong Ang at si Gretchen Barreto. Pakinggan nyo itong balita na ito dahil si Secretary Boying Remulla talagang sinasabi niya, pangunahing suspect sa kaso ng missing sa bungero, walang iba kundi si Atong Ang. DOJ Secretary Boying Remulla ang legal counsel ni Atong Ang matapos ituro ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan bilang umano'y mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Sandali para fair naman ho tayo. Sabi naman ng kampo ni Atong Ang, yung magkakapatid na Patidongan daw ho. Yung talagang nangunguna dito sa paggawa ng krimen na ito. Kumbaga, nagpapalitan po sila ng putok Sa DDS po yun, yung putok na iniisip ninyo. Ito, palitan ng turuan po, mga kababayan. Sa mga DDS yun, kita nyo nga yung kilikili, may banil pa. Dito, palitan ng bala at palitan ng turuan, ha? Hindi po putok na kung ano yung iniisip nyo dito. Natural for them to concoct their stories. Yung talaga, gawain talaga ng ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pero best lawyer money can buy. Sino kaya yun? Isa po sa umatras na at tumalikod kay Atong Ang, mga kababayan, ay walang iba kundi si Attorney Lorna Capunan. Dahil nga daw, ang sabi niya dito, dahil po magpo-focus siya doon sa pagtulong sa prosecution panel po sa impeachment ni Inday Sara Duterte, mga kababayan, ha? Pero lang yan sa kanila. Yan ang banat ni Justice Secretary Boying Remulla sa Liga. Naku po, mukhang naaamoy ko na kung sino. Kayo, may naaamoy kayo kung sinong lawyer yung posibleng kuhanin o posibleng pumunta dito sa kampo ni Atong Ang? Yung lawyer na kahit ano ang kaso, sige, kagat yan. Basta malaki ang bayad. May kilala kayong ganong lawyer? Sige nga, comment nyo dyan sa comment section. Legal counsel ng umano'y mastermind ng missing sa bungeros, ang bilyonaryo gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Matapos opisyal na magsampa ng patong-patong na reklamong murder at serious illegal detention ang mga pamilya ng missing sa bungeros laban kay Ang at iba pang miyembro ng tinatawag na Alpha Group. Matatanda ang nagsalita sa Billionaire News Channel ang kampo ni Ang nitong nakaraang linggo. Ayon sa isa sa kanyang mga abogado, hindi si Ang mastermind sa pagdukot at pagpatay ng mga nawawalang sa bungero. Ang kanyang itinuturo mga salarin ang umano'y Patidongan Brothers Syndicate. Ayan nga ho, mga bossing. At ito, siyempre, hindi naman natin masisisi yung ibang mga kababayan natin kung bakit naniniwala naman kay Atong Ang dahil ho, mga kababayan, yung dalawang kapatid ni Patidongan, isa doon yung bumitbit doon sa missing sa bungero. At yung isa naman yung nag-withdraw naman doon sa pera o doon sa ATM
ng missing sabongero. Kaya ako mga kababayan, tamang kwento lang ho talaga ako dito kapag kadating dito sa missing sabongeros. No, talagang binabalansi ko Bakit to, mga boss chief amo sir? Kasi naman mga kababayan, mahirap pong pasukin ito. No, hindi mo alam talaga kung sino talaga ang totoong mastermind. Pwedeng yung isa na biglang sumulpot tapos tetestigo daw siya, yung pala para pagtakpan lang yung mga magkakapatid. Pwede din pong si Atong Ang, no? Dahil nasisira naman ang kanilang negosyo. At ang ulo umano ng operasyon, ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ibang klase dito sa Patidongan, no? Tingnan nyo mga kababayan, si alias Totoy. Sombrero pa lang. Magkano yan? Kung hindi ako nagkakamali, nung nasa Louis Vuitton ako sa Designer District sa Miami, yang ganyan nung sombrero, kung di ako nagkakamali, nag-start ho yan sa $575 plus tax. Sabi mo ng $600, no? Hanggang $900 ho yan. $600 multiply mo, sabihin na natin 55 na lang, o sabihin mo ng 60 na lang kunyari, no? 36,000. Maglalaro sa 35,000 hanggang 50,000 ho yung sombrero na yan ni Patidongan, mga kababayan. Habang ang mga kapatid nitong sina Elakim at Jose nakasalukuyang nasa kustodiya ng Philippine National Police at isa pang lalaking nagngangalang Rolando ang itinuturing na mga tirador o ang first level implementers at kanang kamay ni Dondon. Pwede din ho yun, mga kababayan. Dahil nga huling-huli sa CCTV camera na yung isang kapatid niya, hindi yung Elakim, no? Yung isang kapatid niya, siyang may bitbit doon sa isang missing sabongero. Tapos naman, yung Elakim naman, sinasabi mga kababayan, medyo diskumpiyado ako. Sinasabi niya na pinag-withdraw lang po ako. Hindi ko alam sa missing sabongero pala iyon, no? Saka ko na lang nalaman nung pumutok na yung missing sabongero. Kaya lahat ho may lahat ho may butas Kaya sabi ko, tamang kwento lang si Mark Ramos dito sa usaping sabongeros. Pero ani SOJ Remulla, paraan lamang umano ito ng mga tunay na suspect para guluhin ang daloy ng kwento at investigasyon. Very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this, na meron talagang whistleblower sa acts ng isang criminal organization. Sabi ni Jericho, no? Kukunin ni Atty. Topacio yung case ni Atong Ang pag inalok sa kanya yan. Sa tingin ko hindi papayag, hindi kukunin ni Atong Ang yan, no? Hindi kukunin ni Atong Ang, mga kababayan, si Atty. Topacio. Bakit to? Biruin mo, makita pa lang yung mga kliyente ni Atty. Topacio, mga bossing. Makita pa lang ho unang-una, Alice Go. Pag sinearch nila, nasaan ba si Alice Go? Kulong. Buloyski. Pag sinearch nila, nasaan ba si Buloyski? Kulong din. Sino pa? Duterte. Kulong din. Harry Roque. Kasamahan nila. Wala din. Nagtatago din. Halos po, yung mga sinusuportahan at yung mga kliyente po ni Topacio, si Tebes. Ang mga naging solusyon nila, pangunahing solusyon nila ay magtago. Tapos ang ending, kulong. Di ba? Kapag nakita at nalaman ni Atong Ang yan, mga bossing, siyempre ikaw na pipili ng abogado, tingin mo pipiliin ni Atong Ang yan, si Topacio? Wala na ho. Abogado rin ni GMA yan, si Topacio. Kulong din. Si Janice, yun, may neck brace pa, di ba? Si Janice Corneo, kulong din. Anak na tira pa. Tuloy. I think that we should appreciate the fact that he's coming out bravely to do this. Naniniwala rin si Remulla na maituturing si Ang bilang main player sa kaso ng missing sabongeros. Siya ang main player sa Isabong Siya ang main player dyan, siya ang amo ni Totoy or Dondon. Siya ang pinaka-big boss. Siya ang pinaka-bossing din ng mga Alpha Group, di ba? Sabi ni alias Dondon, kasama si Gretchen Barreto doon sa Alpha Group. Na ang sabi nga daw po, isa doon sa nagsabi na pumayag
na itiklop yung mga missing sa bungeros dahil nakakasira sa negosyo nila. Pera niya ang pinambabayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Mariing itinanggi ni Patidongan ang mga akusasyon ng kampo ni Ang. Nagkakatawa siya. Kung ako ang nakutos niyan, bakit niya binigyan ng monthly si Colonel Orapa ng 2 million? Wow! Saan ako kukuha? Laki talaga ng kinikita ng online sabong ano. Biruin mo ang paga ho mga kababayan o yung abot 2 milyon every month. Ano pangalan nun? Colonel Orapa. Grabe ang pasok ng pera dito. Ano? Milyonaryo ito buwan-buwan mga kababayan. Kung sakaling totoo po yung sinasabi ni Patidongan. Di ba siya ang pinaka-big time? Ng 2 million, di ba siya ang pinaka-big time? Ibig sabihin, ako na ngayon si Mr. Atungang at ako na ngayon ang may-ari ng mga sabo ng mga cockpit arena at ako na ngayon ang chairman ng pitmaster. Paninindigan ng DOJ at PNP, patuloy ang pagtutok sa investigasyon ng missing sa bungeros habang hindi napapanagot ang mga nasa likod ng mga krimen na ito. Biruin nyo ho mga kababayan, nangyari ho ito, no? Nangyari ho ito mga boss chief amo sir nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Ilang taon ho, tinulugan nila. Walang nangyari. Pero syempre hindi po papayag ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na ito po ay hindi maresolba o hindi mabigyan ng katarungan o matulog na lang po yung hustisya. No? Dahil tingnan nyo naman po, ilan pong mga kaanak yan, ilan pong mga kamag-anak ng missing sa bungeros ang humihingi ng hustisya. Tingin ko po, bago matapos itong termino ni Pangulong Bongbong Marcos, bago mawala po sa DOJ, si Secretary Boying Remulla, itong kaso na ito magiging close na po at mapapanagot po yung mga tao na dapat managot dito sa missing sa bungeros, mga kababayan. Alam natin no, na mali yung panchochope, mali yung pandaraya sa sugal. Pero hindi naman po ibig sabihin nito kamatayan ang isusukle o ang makakamtan nila doon sa ginawa nilang mali. Dahil ako ho naniniwala mga boss chief amo sir na dito sa mundong ibabaw, buhay ang pinakamahalaga at wala pong pwedeng maging kapalit yan.